Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Morning. Malamig at umuulan. Masarap matulog sa mga bahay. Sa mabuting balita natin, Ebanghelyo, Gospel, sinabi doon na kalunos-lunos. Wow! Hindi wow. Mamaya, uy, wow! Hindi po wow yun, wow. Ibig sabihin, kalunos-lunos, kaawa-awa, kahabag-habag ang iyong buhay kung walang pagbabago. At kadalasan, iniisip natin na tama ang buhay natin dahil sa ating ginagawa o pananampalataya, pero kalunos-lunos at kaawa-awa kung walang pagbabago sa buhay natin. Pero meron pa sinabi ang Panginoon natin doon. Sinabi doon, meron pa palang mas kalunos-lunos, mas kaawa-awa, mas kahabag-habag ang buhay natin kung may nagsabi na mali na ang ginagawa natin at nangangatwiran pa tayo. Siguro minsan, hindi natin tatanggapin. I-deny natin. Pero siguro minsan kalaunan, mapag-iisip-isip natin at mapagninilayan natin, oo nga no, mali nga ako. Pero mas kalunos-lunos at kaawa-awa, yung mga taong nangangatwiran pa. Diba? Ang dami nating makikitang ganyan sa traffic. Ang tawag natin, kamote riders. Minsan ganun ako, pinaamin ko, pero kailangan talaga pasensya at pangunawa. Sa mga pagbasa natin, sa lahat ng pagbasa, tayo ay iniimbitahan na suriin ang ating kalooban. Introspection. Pag sinabing introspection, suriin mo muna yung puso mo, palabas. Dahil minsan, ang pagsusuri natin, labas, paloob. Kaya minsan, pag nakita natin, tama naman ang mga ginagawa ko, sumusunod naman ako, okay na siguro yung puso ko, okay naman siguro ang motibo ko. Pero dapat, makikita natin sa mga pagbasa, na unahin natin yung puso. Sa unang pagbasa, sinabi doon ni, sino nagsabi? Moses, di ba? Sine-check ko lang yung reader natin. Ang hirap ng mga readings, di ba? Tongue twister. Na magtalaga ka ng tagapamahala na tutulong sa iyo. At itong mga tagapamahala na ito, dapat igawad nila ang kaukulang hatol ng walang kinikilingan at pantay-pantay. Dapat ganun din tayo sa buhay natin. Wala tayong kinikilingan. Pag sinabing walang kinikilingan, walang bias. Kasi minsan, bias tayo sa sarili natin. Dahil pag mali tayo, nagiging bulag tayo. Pero pag tama tayo, masaya tayo. Sa tugunang awit, sinabi doon, how can a young man keep his way pure? Paano ba mapapanatili ang katapatan ng isang kabataan? Ano ba ang kabataan? Sinabi sa mga ngaral na ang kabataan ay malakas. Pag tumanda tayo, talagang maunawaan natin, lumalabo yung mata natin, lumalabo yung pandinig natin, minsan may humihina yung memorya natin, minsan sumasakit-sakit na yung mga tuhod natin, yung mga likod natin. Pero sabi ang kabataan, kayang gawin lahat. Kaya sinabi ng mga ngaral, kaya niyong gawin lahat, pero ito ay walang saysay. Kaya nga sinabi niya, sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan, mapapanatili kong malinis ang aking pamumuhay. Pero, hindi sapat yung pagsunod.
Dahil kung maaalala nyo, merong isang Pariseo na nagtanong kay Jesus, Panginoon, ano ba ang dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Di gawin mo yung 10 utos. Hindi, nagawa ko na yan noon pa. Elementary pa lang ako, ginawa ko na yan. Di umuwi ka, bigay mo yung kayamanan mo, ipagbili mo yung lahat ng pag-aari mo, ibigay mo sa may hirap. Nasunod niya yung utos. Pero hindi niya alam kung bakit na sinusunod yung utos. Hindi sapat na sundin mo yung utos. Kailangan dalhin tayo sa pagbabago ng utos. May mga, ito palagi kong sinasabi, may mga pulube, pero hindi naman lahat. May mga pulube na ayaw ng tulong. Gusto lang nila mamalimos. Gusto lang nila matulog sa kalsada. Gusto lang nila manghingi ng pagkain. Madali. Madali para sa kanila yon. Bakit? Kung gusto talaga nila ng tulong, alam naman nila kung nasa ng City Hall at DSWD. Bakit hindi sila pumupunta? Bakit kailangan silang i-rescue ng pulis, ng social worker, kasama ang barangay? Para dalhin sa isang center, pakainin ng tamang pagkain at patulugin sa maayos na tulugan at pag-aralin. Bakit? Ayaw nila ng tulong. Minsan, mayroong isang linggo na nagbigay kami ng pagkain. Siyempre, nakamotor ako. Hindi naman ganun karami. Naka-pack lunch. Siguro mga 20 lang. 20 pack lunch. Binigyan namin yung mga natutulog sa bangketa. Natutulog kasi nung dumating kami, tulog pa. Mga alauna na ng hapon. Ginising namin, Nay, pagkain po. Siyempre, tatanungin mo ng konti, ilang araw na ba kayong hindi kumakain? 2, 3, 1. Pero sa 20 binigyan namin, 1 lang nagpasalamat. Yung 19, walang pera. Wala bang cash? Hindi lahat ng nakakulong gustong lumaya. Bakit? Wala naman sila kasing inaasahan paglabas nila. May mga nagsasabi sa akin na, Father, mas mabuti pa yung buhay dito. May kasama ka, may tulugan ka, kahit minsan madalas nakaupo ka, may pagkain ka kahit papano, binabantayan ka ng pulis. Hindi lahat ng nag-aaral gustong matuto. Nag-aaral lang sila dahil takot sila sa nanay nila tsaka sa tatay nila. Sabi ng nanay at tatay, mag-aaral ka eh. Kaya kadalasan at karamihan ng mga nag-aaral, okay lang kahit pasang-awa. Kahit na yung grades, palakol. Alam niyo yung palakol? 70. Na hindi natin nauunawaan na ang karunungan at ang pag-aaral, karugtong niyan, magandang kinabukasan. Dahil kung titingnan mo, kung yung mga nakapag-aral at nakapagtapos, hirap humanap ng trabaho, paano pa kung hindi ka nakapagtapos ng iyong pag-aaral? Mas lalong mahirap. May mga taong may sakit. Hindi lahat ng mga taong may sakit gustong gumaling. May mga tao, ayaw man nila sabihin, ayaw nilang gumaling, pero hindi sila gumagawa ng paraan para gumaling. Minsan may lalapit, Father, ipag-pray over mo ko. Ano pong sakit nyo? Katulad ko din ba kayo? Member ba kayo ng media?
ni diabetes. Bawal sa inyo matatamis. Bawal sa inyo, tigilan nyo na yung cake. Tigilan nyo na yung pag summer, halo-halo na maraming ice cream. Pag umuulan, tigilan nyo na yung champurado na maraming asukal, tsaka evaporada na gatas. Di ba? Pag nagchampurado tayo, hindi na champurado eh. Gatas na may champurado, hindi champuradong may gatas. Sabi, ay Father, ang sarap doon, hindi ko mapipigilan. Pag-pray mo na lang ako. Di ba? May sakit tayo, pero umaasa tayo, nagagaling tayo sa panalangin, pero hindi natin ginagawa yung mga bagay, o kinakain natin yung mga bawal. Diretsahan na. Kinakain natin yung mga bawal. May mga tao na may sakit, ang pakiramdam nila, wala silang sakit. May mga tao na walang sakit, ang pakiramdam nila, may sakit sila. May sakit yata ako. Diba, papacheck up sa doktor. Gustong-gustong ini-examine ng doktor. Gustong-gustong nireresitahan ng doktor. Eh, siyempre, yung doktor naman, lalo na pag hindi mo naman siya kakilala at kaibigan, ay, siguro may ganito ka. I-try natin, nireresitahan kita ha. Itong mga sinasabi kong ito, sabi ng isang psychologist, sabi niya, ang mga taong ito ang nagsasabing malinis ang konsensya ko. Walang mali sa ginagawa namin. Wala. Pero kung titingnan natin, ito ay paanyaya na kailangan baguhin natin. Kaya nga, sinabi ni San Pablo, sinabi niya, saksi ko ang Espiritu Santo na magpapatunay na malinis ang aking budi. Dahil patuloy kong binabago, patuloy kong winawaglit, winawaksi sa akin ang gawa ng laman. At patuloy kong inaalala at inuunawa ang kadakilaan ng Diyos. Ang daling makita ang mali ng iba. Pero pag mali natin, minsan hindi natin makita, nagbubulag-bulagan tayo. Merong isang reader sa simbahan. May kwento ako. Sabi niya sa kapwa reader niya, Brad, ang hirap naman ng reading ngayon. Puro asterot, edrei. Ang hirap i-pronounce. Sabi, Brad, kasi hindi ka nagpa-practice eh. Dapat mag-practice ka araw-araw. Sa susunod na misa akong mag-reader. Sabi ni Brother David, siya daw, hindi ikaw yun. Dumating na yung misa, basa siya. The first proclamation of the Word of God is taken from the book of Genesis. Genesis. Di pagkatas ng misa, sabi nung isang reader, Brad, ba't ganun ang pronunciation mo? Hindi, mali yung Genesis. Genesis, hindi. Nadulas lang siguro ko. Basta sa susunod na misa ako uli. Diyan ka lang, makinig ka sa akin. Di dumating na uli yung susunod na misa. After a week, siya uli. Sabi niya, the second proclamation of the Word of God is taken from the letter of Paul to the Philippines. Hindi pa yata nasusulat yun. Sabi, nung natapos yung misa, Brad, anong Philippines? Philippians. Di ba, ang dali natin makita yung mali natin. Pero, ano ang kailangan para makita natin yung mali natin? Ginawa na ng Diyos ang lahat upang tayo ay itama. Sinabi niya sa huling bahagi nung pagbasa natin, nung gospel reading, na sinabi niya na sa sobrang kasamaan nyo,
ipinapatay niyo yung mga propeta. Mga isinugo ng Diyos para itama kayo. Pero ito ang ginawa ko, ilang ulit ko na kayong sinikap na kupkupin tulad ng isang inahin na tinitipon ang kanyang sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Ngunit ayaw ninyo. Ayaw nyo. Sabi sa English, you are unwilling. Merong malalim na salita doon na English. Repudiation. Repudiation, continuous, sabi pa ulit-ulit, denying what is something good and righteous in your life. Bakit pa ulit-ulit? Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin nakalimutan ko na naman yung pangalan, si Boy Dila. Di ba yung namamasa nung piyesta ni San Juan Bautista na maraming nabiktima, na nag-viral, na sinasabi niya pa, pabasahin ko kayo, wala akong pakialam. Padila-dila pa siya, kaya tinawag siyang Boy Dila. Pero, meron uling viral na video. Kasama niya si Mayor. Nakalimutan ko yung pangalan ni Mayor ng San Juan. Na iniharap niya ito sa media at humihingi ng tawad. At umiiyak. Hindi ko pwedeng sabihin o wag natin siyang husgahan kung tunay nga yung mga luha niya o hindi. Na humihingi ng tawad doon sa mga naging biktima niya. Yun ang ibig ko sabihin, ano ang kailangan? Kailangan pa ba na dumating ka sa punto dahil sinabi niya, death threat. Sa sobrang asar ng mga nabiktima niya, siguro hindi lang siya, yung buong San Juan, siya lang yung pinag-initan kasi siya yung nag-viral eh. Sa sobrang asar at perwisyo na nagawa, death threat ka, kahit pamilya mo. Alam nila kung saan siya nakatira. Kasi may nagdi-deliver eh. Di ba? Sa sobrang asar nung iba, nagpa-deliver na siya ang magbabayad. Buti sana kung pagkain yung dineliver. Minsan may hollow blocks, minsan may bubong, minsan may plywood. Kaya asar na asar din yung mga rider. Sabi, nako, kinancel, ibabalik namin to sa buyer, sa seller. Mag-deliver ka ng 5 hollow blocks. Magkano lang naman ang hollow blocks eh. Di-deliver ka ng 2 sako ng semento para lang perwisyohin yan. Pero yung mabigat yung death threat, hindi man totoo o pananakot lang. Hindi natin masasabi. Pero kailangan pa bang dumating doon upang maunawaan natin na meron tayong maling ginawa sa buhay natin. Tapos, di ba, siyempre yung reaksyon, ngayon, sorry ka, iyak-iyak ka. Dapat nung una pa lang. Dapat nga, ganun din dapat tayo eh. Nasa una pa lang, isipin na natin. Introspection. Muli, inaanyayahan tayo ng Panginoon na suriin palagi ang ating buhay. Walang kinikilingan. Ibig sabihin, walang bias tayo kahit sa ating sarili. Kung nagkamali tayo, itama natin. Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin tungkol sa propeta na hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan, si Jesus. May mga dumarating na propeta sa buhay natin. Tanggapin natin kung ano man yung pagtatama nila. Sa simbahan namin, tinalakay namin yung mga usapin tungkol sa pag-aasawa. Dahil
Ang asawa mong lalaki ay propeta. Propeta sa iyo na pinadala ng Panginoon. Ang asawa mong babae, propeta na pinadala ng Diyos. Ang mga anak mo, propeta sa iyo. Ang mga magulang, propeta sa mga anak. Ibig sabihin, sila ang nagsasabi kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa atin, tayo dapat ang magsabi. Sinasabi ba natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ng ating asawa, ng ating anak? Sa buhay natin, kung hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, manalangin. Kung sa panalangin natin, hindi natin marinig ang tinig ng Diyos, dagdagan yung panalangin. Kung hindi pa rin natin marinig, nagdadagdag na tayo ng panalangin, maging taimtim sa panalangin. Kung hindi pa rin, mas taimtiman. Bakit? Darating ang panahon na tayo ay susubukin. Dadaan tayo sa pagsubok. At doon pa lang, minsan kasi pag dumaan tayo sa pagsubok, doon dumarating yung taimtim nating panalangin. Doon yung halos lumakad tayo ng paluhod. Wala pa naman siguro ditong lumalakad ng paluhod. Diba? Sobrang taimtim natin. Pero kailangan pa bang dumaan tayo sa pagsubok para gawin yung mga bagay na yun? Kaya nga sinabi ni San Pablo, hindi sa ginagawa mo ang aking kahabagan, kundi dahil sa aking kabutihang loob. Muli, tayo ay tinitipon. Ang ganda. Siguro kung alam natin yung kantang Lilim, parang ganon. Tinitipon tayo ng Diyos na parang inahin na tinitipon ng kanyang sisiw. Kinukupkup, kinakalinga sa ilalim ng kanyang pakpak. Ang tugon natin, magpasalamat at buksan ang ating puso at ang ating isipan sa mga salita na kanyang binibigay sa atin. Amen.